Muli po mga kapatid, narito na naman po tayo sa panibagong pag-aaral ng salita po ng atin pong Panginoon. So, nung nakaraan, ang pinag-usapan po natin ay yung pong kanyang mga activities, yung kanyang mga ginagawa. Ngayon naman pong gabi, ang pag-uusapan po natin ay kung saan po siya naroon. Kasi mahalaga na matuklasan natin. Kasi para malaman natin kung paano natin paghahandaan ang kaaway, saan ba siya naroon? Ano ba yung lugar na kanyang pinupuntahan? Saan ba siya nandoon at nagkakanlong? Kailangan po natin kasi itong malaman. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong the various geographical and spiritual location of Satan. Yan po ang atin po ngayong alamin. Saan ba siya pumupunta? Nasaan ba yung lugar niya? Saan ba natin siya pwedeng sundan para talaga makita natin kung ano yung ginagawa po niya? So, sandali po tayong humingi ngayon ng gabay at patnubay sa atin pong Panginoong Diyos. Ama, salamat muli sapagkat meron na naman kaming pagkakataon na alamin ang mga lugar na kung saan ay pinagkakanlungan ng amin pong kaaway. Saan po ba siya naroon? Saan ba siya nagmumula? Saan ba siya nanggagaling? Ano ba yung lugar na kanyang mas gusto na pinupuntahan? Yan po, Panginoon God, ang ituro mo sa amin sa gabing ito. Samahan mo kami, O Banal na Espiritu, at magpahayag po kayo sa amin. At malaman po namin talaga ang lahat ng mga galaw at mga lugar ng amin pong kaaway. Salamat po, sa iyo papuri, parangal, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. So, ulitin ko mga kapatid, saan po siya nagkakanlong? Saan po siya saan yung lugar na kanya pong pinupuntahan? Ito po mga kapatid. Okay? One, in the heavenlies. Dito po siya unang nakatira. Noon siya pa po ang choir leader ni Lord bago po siya pinalayas po dito. At tingnan po natin uli yung ginagawa po niya. Sa Zechariah chapter 3 verse 1, ipinakita sa akin ni Yahweh ang punong saserdoteng si Josue. Nakatayo ito sa harapan ng anghel ni Yahweh at isinasakdal ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Nasa kanyang kanan. Nino? Ng ating pong Panginoon. Nasaan ba ang ating Panginoon? Nasa langit. Mga kapatid, kaya sa verse 2, sinabi ng anghel kay Satanas, parusahan ka nawa ni Yahweh na humirang sa Jerusalem. Ang taong yan ay isa sa mga iniligtas ng Diyos. Again, kanan ng Diyos. Nasa kanan ng Diyos. So kung nasa kanan ng Diyos si Satanas, then naroon po siya sa kinalalagyan po ng atin pong Diyos. Tingnan po natin sa Pahayag, chapter 12, verse 7. Pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon na kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Saan po siya galing? Sa langit. Saan siya pinalayas? Sa langit. So, ibig sabihin, ang lugar po niyang una, before na mangyari po ito, ay nasa heavenlies. Tatandaan niyo po yon, nandun po ang una po niyang lugar. Ngayon, sinabi ron, pinalaya siya sa langit. Nasaan siya ngayon? Nasa earth. On earth. Sa Revelation 12:9, itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. So, anong ginagawa niya sa daigdig natin? Yung pong binanggit ko sa inyo last week, yung pong nasa Job chapter 1 verse 6. Ano po nakalagay doon? Dumating ang panahon ng mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Kasama si Satanas, ha? Verse 7, tinanong ito ni Yahweh, anong gawain mo ngayon? Nagparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, nagparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. So, ibig sabihin, mula po doon sa langit, kung saan po siya pinalayas, at ngayon po ay narito siya sa daigdig, mga kapatid, ay pumupunta raw po sila sa lahat ng sulok ng daigdig.
Mga kapatid, tingnan niyo po ito't malinaw na maintindihan ninyo kung bakit po sinabi kong narito siya. Sa 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. You see? Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sinasabi rito, mga kapatid, na nagpaparot pa rito siya saan? Sa apat na sulok ng daigdig. Nandun po siya sa mga lugar na yon. Kaya huwag niyo pong iisipin na wala po siya dito. Nasa atin po siyang daigdig. Siya po ang may kapangyarihan sa sanlibutan ito. O ano pa, mga kapatid? Yung pong lugar na kinalalagyan ng kaaway. Ito pong sinasabi ko even ngayon o sa mga darating na panahon. Pag-iisahin lang po natin. Pwedeng ang sinabi ko sa inyo kanina sa heavenlies, yun po yung kalagayan niya noon. Ngayon, ang kalagayan niya ay narito siya sa ating daigdig. Meron din po akong sasabihin sa inyo na magiging kalagayan niya pagdating ng panahon. Like ano po ito? In the bottomless pit. Yun po ay isa sa kanya rin magiging lugar. Pahayag chapter 20 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas na walang iba kundi ang dyablo o Satanas, na ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim. Sa bangin na walang kasing lalim, doon po siya inihagis. Mga kapatid, at saka sinara at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. At pagkatapos nito, palalayasin siya sa loob ng maikling panahon. Palalayain siya, rather. So mga kapatid, ang lugar po niya ay nasa bottomless pit, sa bangin na walang kasing lalim. At ang maganda rito, tinakpan, sinarahan, para daw hindi makalabas. At sa maikling panahon, siya ay palalayain. Para ano na naman? Para humandaya na naman sa mga tao na narito sa kanyang nasasakupan na walang iba kundi ang sanlibutan. Kaya mapapansin nyo, mga kapatid, kung kayo po ay sensitive, tingnan nyo ang galaw at nangyayari sa daigdig na ito. Hindi ho ba napapansin natin, puro na lang kasamaan ang mga ginagawa ng mga tao na nakatira sa sanlibutan ito? Bakit nangyayari? Yun ay dahil sa impluensya na ginagawa ng kaaway sa buhay po ng mga taong hindi naunawaan na ginagamit sila ng kaaway para po ma-fulfill ng kaaway yung layunin niya, nasaktan ang kalooban at damdamin ng ating pong Panginoon. Bilang paghihiganti sa ginawa sa Kanya, nang pinalayas po siya doon sa lugar na kung saan nandoon siya. Dati na naroon po siya. So again, binanggit ko kanina sa inyo ay yung earth. Ito po uli ang babanggitin ko, on earth again for the last time. For the last time, ha? Okay, sa Revelation 20 verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at ang Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikitigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. At verse 9, kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas, mga kapatid. Nakita po ninyo, nandito po for the last time, muli po silang maghahasik ng mga bagay na gusto nila na gawin. Pero nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon, nagpaulan ng Diyos ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Lahat ng gumagawa ng hindi po maganda at tama. So yun po, again, ang kanya pong lugar. At ano pa po, mga kapatid, yung kanyang lugar, in the lake of fire forever.
Forever na po ito. This will be the devil's final future location. Ito na po yung pinakahuli na lugar na makikita po natin na yung kaaway ay naroroon. Sa Revelation 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagatang apoy o sa dagat na apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailan paman. Forever! Hallelujah, mga kapatid! Nakita po ninyo? Yung pong mga lugar na pinupuntahan, hindi lamang po doon sa binanggit ko, bottomless pit, kundi in the lake of fire forever. Kaya huwag po kayong mag-alala. Meron pong hangganan ng kaaway. Meron po siyang lugar na pagtatapunan sa kanya. Kung siya man ay naghasik ng mga hindi magagandang bagay sa mundong ito, na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa mga tao na nilikha ng Diyos na nagpagamit po sa dyablo, tandaan po ninyo, maging po yung mga tao na ginamit ng kaaway ay kasama ng dyablo doon sa pagtatapunan po sa kanila. So mga kapatid, ito po ang gusto kong magandang ipaabot sa inyo. The limitation of Satan. Meron po kasi siyang limitasyon. Kasi binanggit ko kasi inyo kanina, nagpaparuot pa rito siya sa apat na sulok ng daigdig. So gusto ko pong maging malinaw ito sa inyo, meron po siyang hangganan. Ayon po sa pag-aaral natin tungkol sa dyablo, lumalabas po dito na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang dyablo po ang siyang most powerful creature. He possesses more strength and sabi. Ang ibig sabihin po ng sabi, tuso, maabilidad. Pero meron po siyang limitasyon dahil isa lang siyang creature at hindi po siya ang creator. So ano po yung gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kapatid? Based dun po sa akin pong ipinaunawa kanina sa mga lugar na kung saan makikita nating naroon siya. Ito po yung limitasyon niya. He is not omnipresent. Meaning, He is not everywhere. Nang ibig pong sabihin nito, hindi po siya pwedeng sa lahat ng lugar at the same time. The devil cannot be in China, Chicago, and Cuba at the same instant. Mga kapatid, pero paano niya magagawa na dayain ng tao dito at yung ibang tao sa lahat ng lugar? Huwag po nating kalilimutan na si Satanas ay meron pong millions of fallen angels under his command to do his binding. Kaya po niya nagagawa ito sa lahat po ng lugar, mga kapatid. Marami po siyang kampon, marami po siyang mga alagad na sumama na nagrebelde against God. At siya po ang inayunan. Yun ang pagkakamali ngayon nung pong mga fallen angel na ito na gumaya po at nakinig sa udyok ng kaaway. Kasama rin po sila sa paparusahan. So, He is not what? Yung una, omnipresent. Pangalawa, He is not omnipotent. Nang ibig sabihin ito, He is not all-powerful. Kahit na po siyang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilikha po ng Diyos, still hindi pa rin siya higit sa kapangyarihan po ng Diyos. Ang kapangyarihan niya ay may limitasyon din. Pero ang sa Diyos walang hanggan, kapangyarihan. Kaya nga, kaya niyang gawin ang lahat po ng bagay na gusto po ng Diyos na gawin. God's power is limitless. Wala pong hangganan ang kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. Pero ang sa kaaway ay meron po siyang limitasyon. Ipinapaunawa ko lang po sa inyo, He is not omnipotent like our God. Okay? And then, kung bakit sinabi ko pong meron po siyang limitasyon, He is not omniscient. Na ibig pong sabihin ito, He is not all-knowing. Bagamat siya po yung pong pinakatuso at maabilidad, pero hindi po siya all-knowing. He knows nothing of God's love, His mercy, His grace, His forgiveness. The devil does not know the future, nor all the secrets of the past. Kasi kung alam po niya talaga lahat, maging yung mga propesiya sa kanya, hindi niya sana ito ginawa sa sarili po niya at sa Diyos, at idinamay pa niya ang ibang mga anghel sa kanya.
So mga kapatid, mayroon pong hangganan at limitasyon ang kaaway. And finally, ano po ang sabi po ron sa Ezekiel 28:17? Your heart was proud because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. So, ibig sabihin mga kapatid, bagamat siya ay meron pong kaunawaan at kakayahan, talagang sabi nga natin, tuso siya eh. Maabilidad po siya. Pero ang sabi po ron, yung pong kanyang kaunawaan, you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Yung pinasama ang iyong karunungan. So, meron pong hangganan ang pwedeng gawin po ng kaaway. Kaya wag po kayong mag-alala. Nasasabihin po natin na nandun siya, nandito siya at the same time, hindi po niya yung pwedeng gawin. And one thing na gusto kong ipaalala sa inyo, ang pwede lang po niyang sakyan ay yung pong mga salita na naririnig po niya na sinasabi po ng atin pong mga labi. Lalo na po yung mga salita na binibitawan po natin ay negatibo, pwede po niyang sakyan ito. Pero kapag ka po yung pong atin pong sinasabi ay sa isip lang po natin. Kaya nga minsan may pagkakataon kung yung pong prayer mo ay declaration about the blessing, declaration about battle po, kung paano natin po sisiwatain ang kaaway, pwede mo iparinig ito sa kanya. Pero kung meron kayong mga sasabihin, lalo na po't iyon ay inyong damdamin, at negatibo rin lang naman, huwag niyong ipaparinig sa kanya, sapagkat kapag narinig po niya itong negatibong ito, yun ang sasakyan niya mula po sa sinabi po ninyo, at yun ang laging ibabalik niya sa inyo. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo. Hindi ko sinasabing hindi kayo magsalita, pero ang sasabihin ninyo kapag nagsasalita kayo ay yung mga positibo. Sapagkat kapag positibo ang sasabihin ninyo, hindi niya yung kayang sakyan. Bakit? Dahil positibo. Ang sasakyan lang ng kaaway para gamitin niya rin laban sa iyo. At ito-torment kanya ron sa mga bagay na ito, yung mga binitawan nating mga negatibo. Gusto niyo mag-sample pa ako? O kapag sinabi po natin sa sarili natin, okay, na wala nang mangyayari sa atin, yun po ang lagi niyang ipamumukha sa iyo. Wala nang mangyayari sa iyo. Kita niyo bakit? Bakit niya ngayon nagamit yun? Dahil yun ang sinabi mo. So marami pa akong pwedeng gamitin, pero kulang ang sandali at oras na pag-usapan po natin. So mga kapatid, binigyan ko lang po kayo kahit papano ng hint na kapag kayo magsasalita, siguraduhin ninyong maganda ang sasabihin ninyo. Siguraduhin po ninyo na tama yung sasabihin ninyo. Sapagkat mula doon sa mga salitang ito, paano po niya ngayon kukunin at ibabalik sa inyo? Kaya hindi nyo ba napansin? Madalas ang sinasabi natin, God bless you. Bakit? Sapagkat yung word na yun ang babalik sa iyo. Kung hindi man ito tanggapin ng tao na sinasabihan mo. Pero kapag ka sinabi mo, mamatay ka sana, at hindi niya tinanggap yung sinabi mong mamatay ka sana, yung pong sinabi mong salita, yun ay babalik sa iyo. Then, kanino po nangyari? Life and death are in the power of our tongue. Just remember that, mga kapatid. Muli po tayong napagpala ng salita po ng ating pong Panginoon. Salamat sa inyo, sa lahat ng mga sumusubaybay at walang pagod na nakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Mga kapatid, just stay tuned. Magpatuloy lang po kayo. Patuloy po na abangan po ninyo ang mga aral na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. At mula dito, sinisiguro ko pong lalago po tayo sa pagkakilala at pagkaunawa sa maraming bagay na hindi po natin naunawaan even before na ngayon na lang po natin ito naririnig. Salamat sa oras na binigay nyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sumagana kayo sa lahat po ng bagay. At maging matalino kayo sa lahat po ng gawa ng atin pong kaaway. Gumaling kayo sa lahat ng uri ng sakit kung meron man tayong sakit at karamdaman. Salamat na meron pong tayong Diyos na pwedeng tawagan at lapitan. Sa Kanyang papuri, sa Kanyang parangal at pagluwalhati. Lahat po ng mga nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Shalom and God bless you. Love you with the love of the Lord. See you!